Samantala, balikan po natin yung tungkol po sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na dapat sanay sa Disyembre. Makakapiling po natin Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC. Chairman, good morning. Welcome po muli sa palatuntunan, Chairman. Banat na, Kati San Gabriel. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Emil at Ma'am Cathy sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Chairman, sure na ba talaga na isasabatas na yung pagpapaliban sa BSKE? Kahapon po, Ma'am Cathy, hindi na talaga ako nakatiis. Ako'y gumamit na ng pamamaraan para makakonect doon sa palasyo ng Malacanang, makapagtanong man lang kung ano na ba talagang update. Kasi nga po, kabi-kabila ang katanungan kung matutuloy ba ang halalan o hindi. Kasama na rin po yung paghahanda natin at tayo po nakakuha ng response, na positive response. At ang sinabi, magkakaroon ng formal na pirmahan ng naturang panukalang batas sa Agosto 12, alas 2 ng hapon dyan po sa palasyo ng Malacanang. Nangangahulugan kung ito po mapipirmahan ng Pangulo sa 12 ng Agosto, wala po tayong eleksyon na mangyayari sa December 1. Kung kaya nga lamang po, Ma'am Cathy, Sir Emil, magtutuloy-tuloy pa rin po ang COMELEC sa ating pong paghahanda dahil siyempre 12 pa naman yon. Ang ating pong registration ng mga botante ay ongoing simula po kahapon hanggang Agis at yan po ay plano natin tapusin kahit pa may mga ganitong klase na mga balita at iba pang klaseng paghahanda ay itutuloy po ng COMELEC. Chairman, ano ulit ang dahilan? Bakit po natin ito gagawin para humalaman ng ating mga kapuso? Go ahead, sir. Yes po, kinakailangan po kami magtuloy-tuloy sa ating paghahanda, lalo yung registration, sapagkat halimbawa, may mga pangyayaring magbabago, halimbawa ang isip ng Pangulo, o kaya biglang i-veto yung ating panukalang batas, o kaya kahit naman po iti mafirmahan at magkaroon ng publication, ay remember po, meron pupunta sa Korte Suprema kaya questionin ang legalidad ng batas na ito. Kung kami po ititigil sa paghahanda sa ibil at pagkatapos kahit yung registration hindi na namin itutuloy, paano po kung biglang ito'y ma-TRO o pahintuin, di matutuloy ang eleksyon sa December 1 at hindi na sa next year. Pag nagkaganon, hindi kami nakapagparehistro ng 15 to 17 years old na mga kababayan natin, na mga senior high school kalimitan yan Ibig sabihin, wala makakaboto sa sangguniang kabataan ng ganung edad. Okay, yung pong mga SK ngayon, 18 hanggang 24 years old, tama po ba, Chairman, yung edad nila? Paano po yun kung nag-age out na sila, kung next year pa yung susunod na eleksyon? Ma'am Cathy, ganito po yun. Ang pwede po makaboto sa sangguniang kabataan ay edad 15 anyos pa lamang. 15 anyos hanggang 30. At pwede makatakbo sa sangguniang kabataan ay 18 hanggang 24 lamang. Opo. So yan po yung ibig sabihin, magkaiba po yung tatakbo at magkaiba yung boboto. Okay. Ngayon po, yung isang termino na lang doon sa panukalang batas, Ma'am Cathy, isang termino na lang ang ibibigay sa sangguniang kabataan, 4 na taon ang sinasabi sa halip na 3 taon. Okay, so halimbawa po yung SK official ngayon ay 24, kung next year nag-25 na siya, tuloy-tuloy lang po, ganun po ba? Kung sa next year po, 25 siya at bago mag-November ng 2026, kung saan marireset ang eleksyon, 26 na siya o 25 na siya, hindi na po siya pwedeng tumakbo. Dapat po, ang makakatakbo ay 24 anyos, hindi sosobra ng isang araw sa mismong araw ng halalan. Chairman, yung eleksyon pa rin sa BARM ang tinitignan natin dahilan dito para ipagpaliban ang BSKE, sir? Sa amin po, sa part ng COMELEC, siyempre, Sir Emil, wala po kaming diskresyon sa pagpapaliban at hindi rin po yun ang kadahilanan namin. Basta kami po, whether may Bangsamoro parliamentary election o wala, kami naman po ay tatalima lang sa kung ano yung panukalang batas. Again, kami po ay magpo-conduct pa rin ang ating Bangsamoro parliamentary election, may barangay election man o wala sa December 1. Ang dahilan daw po ng ating Kongreso kung bakit ipinagpaliban ay pagpapaliban ng barangay SK elections ay sa kadahilanan na yung pong term of office ay ginagawa na po nilang 4 years sa halip na 3 taon lamang. So 4 years na po ang magiging termino ng isang barangay official at ito po entitled lang sa re-election ng isang re-election para maging 8 years. Dati-rati po ang mga barangay official at SK ay 3 consecutive term na 53 years. Kaya more or less 9 years ang pwede nilang panunungkulan. Okay, Chairman, nag-umpisa na rin kayo bukod dun sa voter registration, yung procurement. Hindi naman po magkakaproblema yon, Chairman?
Hindi po natin ihihinto yung ating procurement sapagkat mahirap na nga po magbaka sakali. Baka biglang matuloy yung December 1 na barangay and SK elections tapos hindi kami handa. Tuloy-tuloy po ang procurement. Wala naman po nagagastos ang COMELEC pa dyan sapagkat proseso po yan Hanggat walang delivery, hanggat hindi tayo nagpapadeliver, wala naman po tayong babayaran pa sa kanila. Pero at least, naka-standby na yan anytime. Pwede nga na kami magpa-deliver na. Dahil po sinigurado namin, yung mga ibang gamit na naandyan ay hindi naman po mag-e-expire. Tulad halimbawa ng ballot box. Yun naman po'y bakal, pwede pa rin namin ituloy ang pag-order dyan. Yung po mga balota, hindi lang kami makakapag-imprenta. Halimbawa, kahit nga mag-imprenta tayo, hindi na po namin pinalagyan yan ng date ng December 1 kasi po kung sakali ma-reset, pwede rin magamit yung mga balota yan kahit po sa susunod na taon. Okay. Chairman, sinasagawa ang registration ngayon? Saan-saan po ito at hanggang kailan? Para ho sa ating mga kapuso, para sa kanilang kabatiran. Sa ating mga kapuso, po nationwide po yan, sa buong Pilipinas po natin ginagawa sa lahat ng COMELEC offices. Ngayon po, pwede po makikitanong nyo na lang din po doon sa bayan, sa local COMELEC nyo kung saan sila, dahil po kalimitan lumilipat sila ng venue doon sa mas malaki, mas malawak para mas komportable sa mga kababayan natin. Dito po sa NCR, meron po tayong maliban sa registration sa mga local COMELEC, meron po tayong itinayo na Registration Anywhere program, anytime pa nga po, may panggabi na registration sa mga ilang piling lugar. Katulad din sa COMELEC main office, meron po tayong Registration Anywhere. Maaari hindi ka taga Intramuros, pero ikaw ay taga Leyte, pwede ka po magparehistro dyan. Kahit po dyan sa Luneta kahapon, nandyan po tayo. Sa ibang malls, piling malls, meron po tayong Registration Anywhere. At sa ilang piling ospital po, tulad ng ospital ng Maynila, meron din po tayong Registration Anywhere kahit po anytime na panggabi. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras. Have a blessed weekend, sir. Salamat sa serbisyo nyo. Maraming salamat po Sir Emil. Ma'am Cathy, mabuhay po. Ating po nakapanayam, Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections.